Hello mga guys, kumusta? Mayroon na naman tayong topic mga guys. Ipagpatuloy ko lang guys yung tungkol doon sa pastor na yung sikat sa Davao, Pastor Kibuloy, na yun nga mga guys, yung kanyang paniniwala tungkol sa Diyos ay parang wala na sa katotohanan mga guys, dahil yung Panginoong Hesus mga guys ginawa niyang ama, tapos siya naman ay hinirang na anak daw sa Davao, na ayon sa kanya siya na lang yung pakinggan, sa kanya pumasok at hindi na kailangan ng Biblia, pakinggan na lang siya para maligtas daw ang tao, wag mapunta sa impyerno. So mga guys, alamin natin mga guys kung gaano katotoo mga guys ang sinasabi niya dito sa Biblia mga guys. May warning ang Diyos dito mga guys, ang Panginoong Hesukristo, na mag-ingat kayo na huwag kayong mga ligaw, sapagkat maraming magsiparito sa aking pangalan at ililigaw ang marami, magpapanggap na sila ang Kristo, sila ang anak ng Diyos, sabi sa Biblia. So nagbabala na ang ating Panginoong Hesukristo dito mga guys, sinabi niya ito sa kanyang mga apostol. So yung paniniwala po niya mga guys na ang Panginoong Hesukristo ginawa niyang ama at siya naman ang hinirang na anak na dapat pakinggan, ito mga guys ay labag ito sa prinsipyo ng Biblia at sa mga guys, sa Diyos mga guys. Bakit mga guys? Siguro yung mga talata na kanyang pinanghawakan mga guys, gaya nung nakalagay doon sa sinabi ng mga apostol, sinabi ng Panginoong Hesukristo doon sa mga apostol na ako at ang Ama ay isa. So mga guys, liwanagin natin yan mga guys. Ang sabi doon yan mga guys, ako at ang Ama ay isa. Iisa yun sila mga guys sa gawa. Hindi sila isang persona, isang persona lang sila, hindi ganoon mga guys. Ang sabi naman na doon kay Filipe mga guys, nung nagtanong si Apostol Filipe sa ating Panginoong Hesukristo, siya, guro, ipakita mo sa amin ang Ama. Guro kasi ang tawag niya sa ating Panginoong Hesukristo mga guys, nung kasama niya pa ito nung nangangaral. Sabi niya, ipakita sa amin ang Ama at okay na sa amin kahit mamatay na kami. So ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo mga guys, ang sabi niya, Filipe, hindi ka baga sumasampalataya sa Ama? Ako nasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Paano mo hinahanap ang Ama? Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama, sapagkat ang kaniyang nagawa ay ginagawa ko din, sabi ng Panginoong Hesukristo. So magkaisa nga sila sa gawa mga guys So ang tanong kasi ni Filipe mga guys, may pagka-ignorante yan Siyempre guys, gusto niyang ipakita ang Ama. Ay ang Ama nga guys, hindi nga pwedeng ipakita ni Kristo, dahil hindi basta-basta ang Ama na ipakita ni Kristo, dahil nga napakalaking makapangyarihan. At saka tingnan mo guys sabi doon guys na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay hindi nagbabago ng anyo o tumatahan sa timplong gawa ng kamay ng tao. So si Kristo mga guys tumatahan sa timplong gawa ng kamay ng tao Ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay ay hindi tumatahan sa timplong gawa ng kamay ng tao, o hindi rin siya nagbabago ng anyo. Si Kristo nagbabago ng anyo Ang Panginoong Hesus ay naging tao, dating Diyos na anak. So maliwanag mga guys na hindi talaga siya ang Ama, na pinagkamalian naman itong pastor sa Davao, na inalis niya ang Ama at siya tuloy ang si Kristo tuloy ang kanyang ginawang Ama at siya ang naging anak na hinirang.
So napakalaking mali mga guys. Kasi ang sabi sa banal na kasulatan mga guys, na ang hindi nananatili sa ama at sa anak, mga antichrist. So pag hindi ka naniniwala sa ama at sa anak, pinaniwalaan mo isa lang, si Kristo lang pinaniwalaan mo, siya lang pala yung Diyos. Oh. So maging antichrist ka, sabi sa Biblia. So ito yung napakalaking pagkaligaw nitong pastor na ito mga guys, na itinuro naman niya sa kanyang mga disciples, tagasunod niya, na yung katuruan niya mga guys ay wala sa Biblia at hindi sa Diyos. Inaalis niya ang ama sa kanyang pagtuturo. So maging antichrist ganyan mga guys, pag sabi sa Biblia ang hindi nananatili sa ama at sa anak, mga antichrist. So dapat mong paniwalaan na may ama at may anak. So yun mga guys ang sinasabi natin mga guys, na ang paniniwala po mga guys ng pastor na yun mga guys ay nailigaw niya ang lahat ng tagasunod. So hindi tayo naninira mga guys sa kanya, kundi nililiwanag natin kung ano ang katotohanan. Kasi ang paninira mga guys, yung mga sinasabi mo na ikakasira niya pero wala sa Biblia. Ay sinasabi natin mga guys, nasa Biblia, hindi niya ikasisira. Dapat nga siyang ituwid hindi yung sinisira natin siya, kasi mali yung pang-aakay niya sa mga membro niya, tinuturuan niya ng mali. At ang ano niyan mga guys, maging antichrist pa sila mga guys doon sa paniniwala na yun. So malabo rin silang maligtas doon. Kaya dapat din talaga dapat nilang malaman at kanilang mga membro. Kasi ang sabi doon, ang iba iligtas ninyo sa apoy, patakin sa apoy. So malaki panganib mga guys pagka wala ka sa tunay na katuruan sa ebanghelyo. Kasi ang sabi doon na ang lumalabag sa kautusan ng Diyos ay lumalabag sa lahat ng bagay, sa lahat ng nakasaad roon. So ano pa kaya yung nilabag mo na yung pagka-Diyos ng Ama, na hindi mo na pinaniwalaan at ginawa mo si Kristong Ama? So mga guys, maliwanag mga guys na ang katuruan niya mga guys ay hindi ayon sa salita ng Diyos, kundi ayon lang din sa kanyang pokus-pokus. Kasi kung maalala nyo mga guys yung sinabi ko sa una kong vlog, na ang sabi doon, magkasama na sila mga guys nung nilikha ng Ama ang langit at lupa, kasama ng Panginoong Jesucristo doon. Gumagawa din ng Panginoong Jesucristo, tumutulong din siya. Kaya ang sabi doon, gaya ng isang matalinong manggagawa, kasama siya ng Ama.